Welcome back dito sa channel natin. Muli tayo nagbabalik dito sa Ortigas Center para magbigay ng latest update sa MRT4 project na itatayo dito. Ayon pa sa latest update na nakalap natin galing mismo sa Department of Transportation, magkakaroon ng delay sa pag-sign sa mga contracts sa consultancy pati na ang loan agreements ang pondo na gagamitin sa pagpapatayo ng MRT4. Ayon pa sa DOTR, imbes na ngayong taon pipirmahan ang mga documents, nailipat ang schedule nito sa susunod na taon. Madidelay ang pagpirma sa mga contracts para sa itatayong MRT4 project. Pero nilinaw pa ng Department of Transportation na pasok pa rin sa schedule kahit na madelay ang pagpirma sa mga kontrata dahil ang original schedule naman talaga ng MRT4 project ay sisimulan ito sa taong 2024. Para sa mga naghihintay na masimulan na ang proyektong ito, huwag kayong mag-alala dahil tuloy na tuloy pa rin naman ang MRT4 project. Medyo nakakakaba lang dahil nga sunod-sunod na ang pagkansela at pagka-delayed ng iba pa mga railway projects na nabalitaan nga natin kamakailan lang na hindi muna matutuloy katulad ng Makati Subway, Mindanao Railway, PNR Bicol o PNR South Long Haul at Subic Clark Railway dahil yan sa kawalan ng pondo o budget. Pero mabuti na lang at nilinaw ng Department of Transportation na matutuloy pa rin ang MRT4. Para sa mga hindi pa nakakaalam na bago na ang ruta para sa MRT4 project. Hanggang dito na lang sa kanto ng EDSA at Ortigas Avenue, magsisimula ang MRT4 project hanggang sa Taytay Rizal. Sa nauna kasing plano para sa proyektong ito, didiretso ang MRT4 papunta sa San Juan, dadaan ng Green Hills hanggang doon sa may Domingo Street, malapit sa Gilmore Station ng LRT Line 2. Pero sa hindi malamang kadahilanan, nabago ang ruta ng MRT4 project at hanggang dito na lang sa EDSA. Hindi pa sinabi ng Department of Transportation kung kailan ang exact date sa susunod na taon pipirmahan ang mga loans para sa consultancy at construction mismo ng MRT4 project na ipapahiram pa ng Asian Development Bank. Ayon pa sa Department of Transportation, nasa $1 billion ang ipapahiram ng Asian Development Bank para sa construction ng MRT4 project. So ayan guys, dito sa area na ito sa may ADB Avenue, ang proposed na location kung saan itatayo ang EDSA station.
Medyo malayo ito sa kanto mismo ng EDSA at Ortigas Avenue dahil nga magkakaroon pa yan ng turnback guideway ng mga tren. Hindi rin pwede na ilagay dito malapit sa Robinson's Galleria dahil nakatayo na nga dito yung Ortigas flyover. Ang MRT4 project ay may haba na 15 kilometers at magkakaroon ito ng 10 mga station. Ito yung pinakabagong railway line dito sa Metro Manila mula dito sa EDSA hanggang sa Taytay Rizal. Marami ang makikinabang dito sa MRT4 project, lalong-lalo na yung mga taga-eastern part ng Metro Manila na nagtatrabaho dito sa Ortigas Center. Isa din sa pinakamatraffic na kalsada dito sa Metro Manila ang Ortigas Avenue, kaya kung magkakaroon ng railway line, mas mabuti ito para sa mga commuters. Ang mga proposed na lugar na tatayuan ng mga stations ng MRT4 ay ang EDSA, Meralco Avenue, Tiendesitas, Rosario, St. Joseph, Cainta Junction, San Juan, Tikling Junction, Manila East Road at Taytay Rizal Station. So ayan guys, ito yung ADB Avenue at nandyan nga sa unahan ang Asian Development Bank, ang bangko na magpapahiram ng pondo na gagamitin para sa MRT4 project. Ayon pa sa Department of Transportation, isa sa mga priority projects nila sa 2024 ang masimulan na ang MRT4. Samantala, ipapakita natin ito yung mga sample na design ng mga stations para sa MRT4 project. Dito naman sa Meralco Avenue, magkakaroon ng 2 railway station, isa ang MRT4 project at itatayo din dito sa area ang Metro Manila Subway Ortigas North Station. Dito yan sa Metro Walk. Ngayon naman pupuntahan natin ang Metro Walk at titingnan natin kung nasimulan na ba ang mga pre-construction activities para sa Metro Manila Subway Station ay tatayo dito. So ayan guys, dito sa Metro Walk property na pag-aari ng isa sa mga company ni Chavit Singson, ang proposed location ng Ortigas Station ng Metro Manila Subway. Matagal nang na-award ang proyektong ito at yung Ortigas South Station o Shaw Boulevard Station ay sinimulan na nga ang mga pre-construction activities. Doon naman sa kabilang dulo ng Meralco Avenue, sa may Capitol Commons, itatayo ang Shaw Boulevard Station ng Metro Manila Subway. Magkasama sa contract package ang 2 station dito sa Ortigas Center.
Matagal na ngang na-identify ng Department of Transportation ang Metro Walk property na madidemolish bilang bahagi ng construction ng Metro Manila Subway. Yung harap na bahagi ng Metro Walk ang tatayuan ng subway station. Pero sa ngayon wala pa tayong nakikita na kahit na anumang sign na sisimulan na ang pagtatayo ng subway station dito. Business as usual pa rin ang mga restaurant at mga bar dito sa Metro Walk. Ibig sabihin hindi pa nagsisimula ang construction. Magkalapit lang yung Meralco Avenue Station ng MRT4 at ang Metro Manila Subway Ortigas Station. Mas convenient ito para sa mga commuters kapag natapos na ang dalawang station. Dito naman sa kabila ng C5 ang proposed station na malapit sa Tiendesitas o Ortigas East. Isa din itong location na bakante pa sa ngayon na pag-aari na ng SMDC. Abangan na lang natin sa susunod na taon, 2024, ang pagsisimula ng construction ng MRT4 at ng Metro Manila Subway Stations. Anong masasabi nyo sa proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching!